Gumagawa na ng mass grave sa pinakamalaking ospital sa Gaza na ayon sa Israel ay may underground headquarters umano ng Hamas. Pati ang isa sa mga Pinoy medical staff na nakalabas sa Gaza nakiisa sa panawagang ceasefire. Saksi si Rafi Tima. Kuha ang mga ito mula sa Israeli Army sa kanilang pag-atake sa mga pasilidad umano ng Hamas sa Gaza. Ayon sa Israeli Defense Forces, nadiskubre umano sa kanilang ground operations ang isang tunnel shaft sa ilalim ng moske. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi lang ito basta operasyon kundi giyera hanggang sa huli. Sa isa pang video, ipinakita ng Israeli military ang Rantisi Hospital na ginamit umano para ikulong ang mga hostage. Dinala raw ang bihag sa mga basement kung saan meron ding mga armas at motorsiklong ginamit para i-transport sila. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. Pero giit ng Hamas, staged o gawa-gawa ng Israel ang mga videong ipinakita nila sa ospital. Naglabas din ng Hamas ng mga video ng pakikipagbakbakan nila sa mga tropa ng Israel. Ayon sa Hamas, handa sila magpalaya ng hanggang 70 babae at batang bihag kapalit ng 5 araw na ceasefire. Pero dati nang sinabi ng Israel na ayaw nila ng ceasefire dahil gagamitin lang ito ng Hamas para mag-regroup. Pero payag ang Israel sa humanitarian pauses. Sa gitna nito ang pahirapan pa ring sitwasyon sa Al-Shifa Hospital na binomba nito mga nakaraang araw. Ayon sa Hamas, 40 pasyente na ang namatay sa mga nakalipas na araw kabilang ang 3 premature na sanggol. Problema pa rin nila ngayon ang paglilibing sa iba pang namatay na ayon sa Gaza Health Ministry umabot na sa 100. Naguhukay na raw sila ng mass grave. Ang Israel, tinanggihang hinaharangan nila ang ospital. May mga pwede raw daanan para sa mga gustong lumabas, bagay na itinanggi naman ng mga medic at opisyal sa loob ng ospital. Pahirapan din ang sitwasyon sa ibang ospital kung saan may mga dinadala pa ring sugatan dahil sa airstrikes. Kaya ang isa sa mga Pilipinong staff ng Doctors Without Borders na nakalabas na sa Gaza, nakiisa sa panawagan ng ceasefire. The situation there is horrible. No access to healthcare because of bombardment of roads, bombardment of ambulances, and including hospitals. I urge everyone, as a collective voice, continue voice out ceasefire in Gaza and to continue to uphold the humanitarian law. Isa pang nakalusot na sa Rafah border si Dr. Tarek Abaid, Palestinian University professor na nakapangasawa ng Pilipina. Ngayon, posibleng sa Pilipinas na sila magsisimula ng bagong buhay. Wala na raw siya halos babalikan sa Gaza matapos masira ang tahanan at ang pinagtuturuan niyang universidad. I feel I belong to them. Ang pamilya Al-Abad na naman, bagamat walang kasiguruhan kung saan titira sa Pilipinas, masaya pa rin ligtas na silang buong mag-anak. Lahat sila hindi ka namin nila pinababayaan lahat kami po. 24 hours na sila ay nagmumonitor po sa amin. Kaya mabuhay ang Pilipinas po. Nasa Pilipinas na ang ikatlong batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa Gaza. Ayon sa DFA, tutulungan ng lahat ng umuwi na makarating sa mga kaanak sa Pilipinas bukod pa sa tulong pinansyal. I'm so happy that we are here in the Philippines, feeling safe. Special thanks to the Philippine Embassy, Cairo team, Amman team. The Palestinian minors, they are Filipinos. They have either children or grandchildren. So they have a right to apply for passports. The spouses, they have been given visas. Mula sa Cairo, Egypt, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.